Bakit ang tapang nila mag-alok ng ganito? Talaga bang for sale na ngayon ang ating saligang batas? Ano ba naman to? Talagang grabe namang itong kawalanghang ito. 20,000 pirma hanggang weekend. Iyan umano ang direktiba sa ilang syudad kapalit ng 20 milyong pisong ayuda mula sa gobyerno. Ayon kay Senator Amy Marcos, batay sa kanyang impormasyon, sinasabing inalok ang ilang distrito sa iba't ibang rehiyon ng pondo para sa ilang programa ng gobyerno kapag nakakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative na layong abyendahan ng saligang batas. Kabilang narito ang 5 milyong pisong ayuda sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development, 10 milyong piso para sa medical assistance para sa indigent patients sa ilalim ng Department of Health at 5 milyong piso para sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20,000 by weekend para sila mabigyan nitong sinasabing DSWD, DOH at DOLE na mga goodies. Nang matanong kung sino ang posibleng nasa likod nito, sagot ng presidential sister, hindi ko alam. I clearly somebody na may talagang hawak dyan sa budget, ano? So we know that the power of the purse rests with Congress. So baka yung may access talaga at some semblance of suasion and control over the funds. Nakasaad sa konstitusyon na maaari magpanukala ang taong bayan ng ambyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng isang petisyon nang hindi bababa sa 12% ng registered voters sa bansa at dapat kada distrito hindi bababa sa 3% ng registered voters nito ang lalagda at sa nilalaman ng umano'y petisyon magkasamang boboto ang Senado at Kamara para sa tsa-tsa. Kinundena ng ilang senador ang umano'y panunuhol para sa pagtulak ng tsa-tsa. Anila ang totoong People's Initiative ay malayang nanggagaling sa taong bayan at hindi sa pilitan gamit ang pera. Kaya panawagan ng ilang mambabatas, mas imbestigahan ang issue at panagutin ang nasa likod nito. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, kung mapatutunayang pera ng gobyerno ang ginamit para rito, maaring kasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang nasa likod ng panunuhol. At ano pa man ang pinagmula ng salapi, giit ng senador, hindi ito tunay na People's Initiative dahil pera at hindi taong bayan ang nagtulak sa petisyon at hindi ito kinikilala ng konstitusyon. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.